Breaking news mga kabayan, Prime Minister Netanyahu maghihiganti sa ginawa ng Hamas sa mga hostages. Pangalawang breaking news, Amerika ipinakita sa buong mundo ang kanilang lakas pagdating sa nuklear. Pangatlong breaking news, Pilipinas magsasagawa ng pinakamalaking military drill sa West Philippine Sea. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng mga defense officials ng Pilipinas na magsasagawa sila ng isang malaking 10-day military training exercise sa susunod na buwan na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa na tumugon sa anumang krisis dulot ng mga external threat. Bagamat hindi pinangalanan ng Maynila ang China nang inanunsyo nito ang mga drills, nangyari naman ito kasabay ng pagpapataas ng Beijing sa frequency ng mga maritime patrols at Coast Guard maneuvers nito sa ilang mga disputed reefs na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ilan sa mga patrol na ito ay nagresulta sa mga sagupaan at paggamit ng mga aggressive maneuvers at mga akusasyon sa mga vessel ramming. Ang China ay nag-claim sa halos kabuuan ng South China Sea. Sa kabila ng naganap na international ruling, ini-insist pa din ng China na nakabatay ang kanilang mga aksyon sa batas. Ang Combined Arms Training Exercise o CATEX ay magaganap mula March 3 hanggang March 12. Ito ay kinabibilangan ng humigit kumulang 6,000 mga sundalo at mga live fire drills na may kasama ng ilan sa mga pinaka-advanced na artillery weapons ng Pilipinas. Sa anunsyo nung Lunes, sinabi ng mga defense officials na hindi tulad ng mga nakaraang pagsasanay, ang CATEX ngayong taon ay isasagawa sa buong archipelago, kabilang ang Northern Island ng Luzon, Isla ng Visayas at Southern Island ng Mindanao. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, ang expanded drills ay magpapalakas sa aming mga command and control capabilities at higit pang mag-enhance sa aming kahandaan na tumugon sa anumang hamon na maaaring magbanta sa aming pambansang seguridad. Sa iba pang mga balita, Prime Minister Benjamin Netanyahu nangako na maghihiganti laban sa Hamas noong Huwebes matapos ipakita ng grupo ang mga sinasabi nilang bangkay ng 4 na Israeli hostages, kabilang ang sanggol na si Kfir Bibas at ang kanyang 4 na taong gulang na kapatid na si Ariel, ang pinakabata sa mga dinukot noong October 7, 2023 attack. 4 na itim na kabaong ang hinandover ng mga Palestinian militants sa isang carefully orchestrated public display habang nanonood ang isang crowd ng Palestinians at mga armed Hamas militants. Ang ina ng mga nasabing bata ay si Shiri Bibas, kasama ang ika-4 na hostage na si Oded Lifshitz. Sila ay unang na-handover sa ilalim ng ceasefire agreement sa Gaza na umabot noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng suporta mula sa Estados Unidos at sa pangunguna ng Qatar at Egypt. Kahit na umuulan, ang mga Israeli ay nagtipon sa kalsada malapit sa Gaza border. Ito ay upang magbigay galang habang dumadaan ang convoy na nagdadala ng mga kabaong. Sa Tel Aviv naman, nagtipon ang mga tao, ilan sa kanila ay umiiyak, sa isang pampublikong plaza sa tapat ng Israel's Defense Headquarters na tinatawag na Hostages Square. Isa ding malungkot na mensahe ang ipinaabot ni Pangulong Isaac Herzog sa isang recorded address na nirelease matapos i-handover ang mga bangkay ng mga hostage. Nangako si Netanyahu na i-eliminate ang Hamas, na nagsasabing ang 4 na kabaong ay nag-utos sa Israel na tiyakin na higit kailanman hindi na dapat maulit ang pag-atake na naganap noong October 7 ng 2023. Ayon sa kanya, ang dugo ng ating mga mahal sa buhay ay sumisigaw sa atin mula sa lupa at nag-aatas sa atin na singilin ang mga kasuklam-suklam na mga mamamatay tao at gagawin natin ito para sa kanila. Samantala, sa iba pang mga balita, ipinakita ng US Air Force ang nuclear readiness ng bansa sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang unarmed Minuteman III
intercontinental ballistic missile mula sa Vandenberg Space Force Base sa California noong madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa Daily Mail, ang test launch ay naganap pagkatapos lamang ng Russia test launched ng kanilang YARS ICBM missile at natapos ang Minuteman III sa isang 4,200-mile course sa loob ng halos 22 minutes sa bilis na 15,000 miles per hour. At bumagsak ito sa isang test range malapit sa Kwajalein Atoll sa Pacific Ocean. Ang Minuteman III test launch ngayong araw ay isa sa mga paraan kung paano ipinapakita ng Department of the Air Force ang readiness, precision at professionalism ng mga puwersang US Nuclear Forces, sabi ni Acting Secretary of the Air Force Gary Ashworth sa isang online announcement. Ayon pa sa kanya, ito rin ay nagbibigay ng kumpiyansa sa lethality at effectiveness ng nuclear deterrence mission ng bansa. Nauna nang sinabi ng Air Force Global Strike Command na ang launch ay naganap noong 1 a.m. mula sa base na matatagpuan sa Santa Barbara County sa California. Layunin nitong ipakita ang kahandaan ng mga US Nuclear Forces at magbigay ng kumpiyansa sa lethality at effectiveness ng nuclear deterrent ng bansa. Sinabi ng AFGSC na ang test na ito ay isang routine at nakaschedule na ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa mga previous test launches, ang ICBM test launch na ito ay magbavalidate at magbe-verify sa effectiveness, readiness at accuracy ng weapon system. Ang mensahe ni Trump ay simple: Canada is a free rider at ang US ang nagbabayad ng bill. Iyan ang claim na ginawa ni President Donald Trump noong unang bahagi ng 2025 na inakusahan ng Canada na masyadong umaasa sa proteksyon ng militar ng Amerika habang hindi nag-i-invest sa sarili nitong defense. At ayon kay Trump, kailangang mabilis na mabago iyon. Pero tama ba siya? Talaga bang umaasa ang Canada sa US para manatiling ligtas? O may iba pang kwento? At kung ang Canada ay isang military free rider, ano ang ibig sabihin nito para sa future relationship sa US? Sa video na ito, susuriin natin ang argument ni Trump. Susuriin ang mga katotohanan sa likod nito. At susuriin kung ang Canada ay tunay na nakasakay sa kapangyarihan ng militar ng Amerika o kung mas marami itong ginagawa than it seems. Magsimula tayo sa kung saan nagsimula ang lahat. Noong July 2023, ang editorial board ng Wall Street Journal o WSJ ay naglathala ng isang opinyon na nag-accused sa Canada ng parehong krimen. Iminungkahi ng article sa isang mocking tone na ang pagdalo ng Canada sa 2023 Annual NATO Summit ay dapat na makita ang bansa na nakaupo sa junior table dahil sa kahinaan ng commitment sa paggastos sa militar. Ang commitment ng Canada na 1.38% ng gross domestic product o GDP sa defense ay hindi sapat, sabi ng WSJ. Mas masahol pa, ang pagiging miyembro ng Canada sa Group of 7 Nations ay pinag-uusapan na binanggit ng WSJ na ito ang lowest military spender of the 7. Ang Canada ay matagal ng isang free rider of the US military na alam nitong nagbabantay sa North America, ang claim ng article, habang iminumungkahi na ang Canada ay gumugol ng ilang dekada na nabubuhay sa pagiging isang founding member ng NATO at isang important ally during World War II. Ngunit kung ang sovereignty and national pride ay nangangahulugan ng anumang bagay, hindi afford ng Canada na lumutang above the fray on defense. Mukhang sumasang-ayon si President Trump at bagaman hindi siya willing ipadala ang militar ng US upang ipakita sa Canada kung ano ang nakakamit ng tinatawag na free riding sa isang digmaan. Committed siya sa paggamit ng economic force upang makita ng Ottawa ang kanyang pananaw. Halos mula sa sandaling naging Pangulo si Trump, nagsimula siyang magbanta sa Canada with tariffs on its exports. Sinunod niya ang banta na iyon noong unang bahagi ng February. Nag-impose siya ng 25% tariff, habang inaangkin na ang katumbas ng isang tax sa mga Canadian goods ay dahil sa isang combination of concerns over illegal immigration and drug trafficking. Sa madaling salita, ang militar ng Canada ay hindi nalulutas ang mga isyong ito, kaya i-implement ng US ang mga tariffs hanggang sa gawin nila ito. Tumugon ang Canada with 25% tariffs of its own.
affecting around $106.6 billion of American goods. Noong February 4, pansamantalang ipinagpaliban ni Trump ang mga American tariffs for 30 days matapos makatanggap ng assurance mula sa Canada na palalakasin nito ang mga border patrols to deal with the immigration and trafficking problems. Ang temporary pause na iyon ay dumating kasunod ng pangako ng Canada na palakasin ang border enforcement na haharapin ang at least one of Trump's concerns about the country. Maglalagay ang Canada ng 10,000 na sundalo sa US border to combat fentanyl trafficking. Gayunpaman, tila isang strange goal for Canada na magkaroon kapag less than 1% of the 4,500 pound of this illicit drug na nasamsam sa US mula noong September 2024 ay nagmula sa Canada. Ang vast majority, isang staggering 98%, ay naharang sa America's southwest border with Mexico. Para sa layuning iyon, ang Mexico ay nagtalaga rin ng 10,000 troops sa border nito for similar reasons as Canada, na ang border force ay malamang na mas effective sa pagbagal ng fentanyl flow. Regardless, mabilis na pinuri ni Trump ang approach ng Canada sa isang post sa social media kung saan inihayag niya ang pagtigil sa tariff. Natutuwa ako sa paunang kinalabasan na ito at ang mga tariff na inihayag noong Sabado ay ipagpapaliban sa loob ng 30 days to see whether or not a final economic deal with Canada can be structured. Fairness para sa lahat, isinulat ni Trump. Ang Canada ay nangako rin na lumikha ng isang joint strike force with the US to fight drug trading, organized crime, and money laundering in Canada, kasama ang pagsang-ayon na italaga ang mga kartel ng Mexico na responsable para sa karamihan ng North America's drug trade as terrorist groups. Mabuti naman lahat ito. Gayunpaman, walang isa sa mga aksyong ito ang tila nalulutas ang pinakamalaking problema na tila mayroon si Trump sa Canada. Ang mga extra border troops ay walang nagagawa upang pigilan si Trump na tawagin ang Canada na isang free rider na nakasakay sa coattails ng militar ng US patungo sa kapayapaan at kasaganaan. Kaya ang posibilidad ng muling pagpapatupad ng mga tariffs ay nag-i-exist pa rin pagkatapos ng 30 days na pagtigil kung ang Canada ay hindi gagawa ng anumang bagay upang matugunan ang mga problema sa paggastos sa defense na itinatampok ni Trump. Pero kailangan bang gawin iyon ng Canada? Ang tanong na ito ay humahantong sa isa pa. Tama ba si Pangulong Trump at ang WSJ na tawagin ang Canada na isang free rider? Upang masagot iyon, kailangan muna nating ilagay ang mga claim ng free rider sa ilang context. Lahat ito ay bumaba sa 2014 NATO Wales Defense Investment Pledge o DIP. Sa ilalim ng DIP, ang lahat ng mga miyembro ng NATO ay hiniling na gumastos ng 2% ng kanilang GDP sa defense. Sinundan iyon ng 2023 NATO Vilnius Pledge na ginawang mas matatag ang 2% na pangako at mahalagang sinubukang obligahin ang lahat ng mga miyembro ng NATO na matugunan ito sa halip na imungkahi lamang na dapat nilang gawin iyon. Maaaring naaalala mo mula sa article ng Washington Post na ang Canada ay nag-fell well below that spending guideline in 2023, hitting just 1.38% of its GDP in defense spending. Hindi mas maganda ang naging resulta nito sa dekada bago ang 2023. Sa katunayan, mayroon lamang isang taon kung saan naitugma o nalampasan ng bansa ang paggastos ng GDP nito noong 2023, naabot ang 1.4% noong 2021. Para sa karamihan ng panahon, sa pagitan ng 2012 at 2022, ang Canada ay nag-hover sa paligid ng 1.1 hanggang 1.3% mark for GDP expenditure. Bagaman, nagawa nitong bumagsak below even 1.01% in 2014 nang gumastos lamang ito ng 0.99% ng GDP nito sa militar. Ihambing ito sa US at marirealize mo kung saan nanggagaling ang mga comments ni Trump tungkol sa free rider. Ang US ay patuloy na gumastos ng higit sa 2% ng GDP nito sa defense mula nang itinatag ang NATO. 1953,
na ang height ng Korean War ay nakita nitong itinaas ang pag-spend sa 11.3 ng GDP. Nakita natin ang mga similar spikes during other American conflicts, tulad ng pagtaas sa 4.5% na pag-spend noong 2010 during the height of the Iraq and Afghanistan wars. Ngunit kahit na inalis ang war sa equation, ang US ay patuloy na gumastos ng higit sa 6% ng GDP nito hanggang sa 1970s at nag-hover around 3 hanggang 5% mark since the 1990s. Ang pinaka-recent figures na meron tayo ay para sa 2023 nang gumastos ang US ng 3.4% ng GDP nito sa defense na 1.4% pa rin na mas mataas kaysa sa rekomendasyon ng NATO. At sa pagdating ng 2024 na may karagdagang 2.7% na pagtaas sa paggastos sa defense ng Amerika, malinaw na ang US ay lalampas muli sa target ng NATO. We start to see a pattern emerging. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Canada ay na-fall short sa commitment nitong subukan na gumastos ng 2% ng GDP nito sa defense. Noong ilang taon ay gumastos ito ng less than half nito. Sa kabilang banda, ang US ay patuloy na gumastos ng higit sa doble ng target ng GDP mula noong 1950s at halos doble pa rin ito ngayon. Ang pagkakaiba ay thrown sa isang mas larger contrast kapag inihambing mo ang actual dollar amounts. Ang kahilingan ng Amerika para sa 2024 defense budget ay $842 billion. Ang perang iyon ay gagamitin upang suportahan ang 1.3 million people in its active military, kasama ang lahat ng mga equipment purchases na kinakailangan upang mapanatili ang US at the top of the global military heap. Ang paggastos sa defense ng Canada ay maliit in comparison. Sinabi ng Office of the Parliamentary Budget Officer o PBO ng bansa na ang Canada ay malamang na gumastos ng $39 billion sa militar nito sa panahon ng 2024 to 25, with that figure rising to $52.2 billion by 2029 to 2030. Iyon ay less than 5% of what the US spends on its defense at lumalala pa ito. Ang mga figures na ito ay nasa Canadian dollars. They become $27.32 billion and $36.57 billion respectively kapag na-convert sa American dollars, na nagpapakita ng isang mas malaking agwat sa pagitan ng ginagastos ng US at Canada. Ang Canada ay nangako pang ang bawasan ang ilan sa paggastos nito sa defense. Bagaman ito ay ginagawa in the name of efficiency and focused on the National Defense Department. Ang department na yon ay naglalayong gumastos ng $810.4 million Canadian dollars na mas mababa sa 2024 to 25. Bagaman ang Canada ay maaaring at least mag-argue na iyon ay pera na naisave na maaaring gamitin sa equipment. Lahat ito ay nagdaragdag sa isang kumpirmasyon ng mga claim ni Trump. Tiyak na mas mababa ang ginagastos ng Canada kaysa sa US sa defense, na nagbibigay ng kredibilidad sa ideya na ang bansa ay nagpi-free riding at inaasahan na ang US ay tutulong sa kanila kung sakaling salakayin sila. On the plus side for Canada, sinusubukan ng bansa na mapabuti ang paggastos ng GDP nito. Noong July 2024, inihayag ng papalabas na punong ministro ng Canada na si Justin Trudeau ang mga plano upang mapalakas ang paggastos sa defense ng Canada sa 2% ng GDP nito by 2032. Iyon ay magiging mas cause for concern for Trump. Ang paghihintay ng halos isang dekada para sa Canada upang maabot ang target ng paggastos ng NATO ay magdaragdag lamang ng higit na credibility sa kanyang claim na ang bansa ay free riding. Napagtanto ni Canada's Defense Minister Bill Blair iyon, kaya't ginawa niya ang mga media rounds noong January 24 na may claim na ang pag-abot sa 2% na paggastos ng GDP ay talagang makakamit by 2027 kaysa sa target ni Trudeau. Ang aking layunin ay gawin iyon ng mas mabilis hanggat maaari at lalong nakatitiyak ako na magagawa natin ito, sinabi ni Blair sa CBC News. Hindi sinasadya na ang mga pinakabagong claim na ito ay dumating kasunod ng sinabi ni Trump na ang Canada ay dapat maging 51st US state.
Sinusubukan ni Blair na patunayan na ang Canada ay hindi lamang nasa landas patungo sa 2%, ngunit mapapabilis din ang paglalakbay nito sa landas na iyon upang mapanatiling masaya ang US. Ngunit may mga problema sa mga comment ni Blair. Noong October 2024, itinuro ng PBO na ang orihinal na plano ni Trudeau na maabot ang 2% ng GDP sa paggastos sa defense by 2032 ay haharap sa ilang mga obstacles. Para magawa iyon ng Canada, kakailanganin nitong doblehin ang kasalukuyang paggastos nito sa defense sa taong iyon.